This afternoon mga kapatid, babalikan po natin muli ang ating pag-aaral in the Gospel of John, chapter 7, verses 37 to 39. At nais ko po muli ulitin ang mga tekstong ito dahil sa paraan ng ating pag-aaral nitong hapon, we are going to be looking into a specific feast in light of the Old Testament. So if we read again verses 37 and 39, ang sabi po dito, nang dumating ang huli at pinakamahalagang araw ng pista, tumayo si Jesus at sinabi na malakas, ang sinumang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Sapagkat sinasabi sa kasulatan na dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay mula sa puso ng sumasampalataya sa akin. Ang tubig na tinutukoy ni Jesus ay ang banal na Espiritu na malapit ng tanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Hindi pa na ipagkakaloob ang banal na Espiritu ng panahong iyon dahil hindi pa nakabalik sa langit si Jesus. Now, sa pag-aaral po ng salita po ng Diyos, specifically sa mga konteksto of narrative analysis, nang ibig sabihin kung pag-aaralan po natin yung kwento sa estilo ng narrative, may mga makikita po tayo ng mga keywords na hindi dapat po natin maiwasan na mapag-isipan kung bakit po ito binanggit. Kagaya po nung nabanggit po dito in verse 37, nang dumating ang huli at pinakamahalagang araw ng pista, on the last and greatest day of the festival. Now this is very important. Ang may akda ng Gospel of John, who is John himself, the son of Zebedee, did not by coincidence put the words, dumating ang huli at pinakamahalagang araw ng pista na walang rason. Kung natatandaan po natin, ayon po sa 4 na ebanghelyo, in light of your study of the 4 Gospels, sa lahat ng mga ebanghelyo na naisulat po ng mga apostol, it is the Gospel of John na kinikilala ng karamihan, the most theological out of the 4. Nang ibig sabihin, every phrase, specific words, specific allusions, specific Old Testament quotations na binabanggit in the Gospel of John ay may tinataglay na theological significance patungo sa ating Panginoong Jesus. Halimbawa, bakit po natin sinasabi na yung mga salitang dumating ang huli at pinakamahalagang araw ng pista ay may tinataglay na significance? Dahil kung itataas po natin ang basa in verse 14, look at what it says here. Verse 14 of John 7. Nang kalagitnaan na ng pista, pumunta si Jesus sa templo at nangaral. As I repeat again, nang kalagitnaan na ng pista, pumunta si Jesus sa templo at nangaral. So kagaya po ng binasa natin in verse 37, we need to ask the question, why is the author so specific of when Jesus came, when Jesus spoke, when Jesus stood up to preach? Because before verse 14, nakita ho natin, nagkakaroon po ng diskusyon si Jesus sa kanyang mga kapatid sa laman. Ang kanyang mga kapatid, inuudyok at tinutukso ang ating Panginoon by telling Him, kung ikaw nga ang Kristo at gusto mo makilala ka ng maraming tao, pumunta ka ngayon sa pista. Pero sinabi ni Jesus, it is not yet my time. Hindi ako susunod sa timeline ninyo. Sumusunod ako sa timeline ng aking Ama. And then nabanggit po kanina in verse 14 very specifically, nang kalagitnaan na ng pista. Jesus didn't come at the beginning. Jesus came, the Bible says, in the middle of the feast. Yung pista na binabanggit po dito ay yung pista ng pagtatayo ng mga kubol. Or in English, the Feast of Booths. The Feast of Tabernacles. And usually, ang pista ng pagtatayo po ng mga kubol ay naglalast ng 7 days. 1 linggo. And yet, the Bible says in verse 37, when Jesus preached again, sabi ho dito, nang dumating ang huli
at pinakamahalagang araw ng pista. Now dahil po si John is considered by most, again, as the most theological out of the four Gospels, bakit po siya humuhugot from the Old Testament with the very words, dumating ang huli at pinakamahalagang araw ng pista? Na sa madaling salita, ano po ba ang nangyayari on the last day of the feast? Ano po ba ang nilalarawan ng last day feast practice ng Feast of Booths o yung pista ng pagtatayo ng mga kubol? And that is where our investigation will begin. Dahil nga nasabi ko nga po sa inyo kanina mga kapatid, babasahin po natin ang 37 hanggang 39, pero most of our concentration is going to be in the Old Testament. Ano po ba ang katuruan ng Diyos patungkol sa mga Israelita kapag inobserve po nila yung tinatawag pista ng pagtatayo ng mga kubol? Simulan po natin dito in Leviticus chapter 23. Leviticus chapter 23. And let us begin our reading in verse 34. Leviticus chapter 23, beginning at verse 34 and following. Sabi po dito in Leviticus 23 verses 33 and following. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga Israelita. Sa ika-15 na araw ng ika-7 buwan, magsisimula ang pista ng pagtatayo ng mga kubol at ito'y ipagdiriwang ninyo sa loob ng 7 araw. Sa unang araw, huwag kayo magtatrabaho, sa halip magtipon kayo at sumamba sa Diyos. Sa loob ng 7 araw, mag-aalay kayo ng handog sa pamagitan ng apoy para sa Panginoon. Sa ika-8 araw, hindi rin kayo magtatrabaho, kundi muli kayo magtipon sa pagsamba sa Panginoon at maghandog sa Kanya. Iyan ang panghuling araw ng iyong pagtitipon. So ano po ang dapat gawin sa loob ng 7 araw? Sasamba, magpupuri, magtatayo ng mga kubol. Doon po sila maninirahan for that whole week. Bakit po? Dahil ang nilalarawan po ng pag-celebrate ng pista ng pagtatayo ng mga kubol is yung proteksyon, pagpapala at kaligtasan na ipinaranas po ng Diyos sa mga Israelitang ito na Kanyang ipinalaya mula sa Egypto. So ang nilalarawan po ng pista ng pagtatayo ng mga kubol is the faithfulness, the protection, and salvation of God sa Kanyang mamamayan. Ngayon, kung ibababa po natin ang basa in verse 39. Ibaba po natin ang basa in verse 39. Tungkol naman sa pista ng pagtatayo ng mga kubol, ipagdiriwang ninyo ito para parangalan ang Panginoon mula sa ika-15 na araw ng ika-7 buwan. Pagkatapos ng anihan, ipagdiwang nyo ito sa loob ng 7 araw. Huwag kayo magtatrabaho sa loob ng 7 araw. Huwag kayo magtatrabaho una at sa ika-8 araw. Sa unang araw, kumuha kayo ng pinakamagagandang bunga ng mga punong kahoy, mga dahon ng palma, mga mayayabong na sanga ng puno sa lambak, at kayo'y masayang magdiwang sa presensya ng Panginoon na iyon Diyos sa loob ng 7 araw. Ipagdiwang ninyo ang pistang ito sa ika-7 buwan bawat taon para parangalan ang Panginoon. Sa loob ng 7 araw, lahat kayong mga Israelita ay dapat tumira sa mga kubol para malaman ng iyong mga anak na pinatira ng Panginoon na iyong Diyos ang iyong mga ninuno sa mga kubol nang sila'y inilabas sa Egypto. Dapat inyong sundin ang mga tuntuning ito hanggang sa susunod pang mga henerasyon. So kitang-kita ho natin in Leviticus 23 kung saan po nagmula ang katuruan ang pag-o-observe ng mga Hudyo sa pistang ito. Bakit sila nagtatayo ng mga kubol? Why were they making these tent-like plants or plant-like tents rather? At doon po sila maninirahan for 7 days. Because it represented the protection and faithfulness of God na sila po ay inilabas mula sa Egypt.
Pero buhod pa ho dyan, there are other specific instructions tungkol po sa pagtatayo ng kubol. Basahin po natin ang Deuteronomy chapter 31. Deuteronomy chapter 31. And let us read verses 10 and 11. Deuteronomio 31, talatang 10 hanggang 11. Deuteronomy chapter 31, verses 10 and 11. Sabi po dito, pagkatapos, inutusan sila ni Moises sa katapusan ng bawat 7 taon na 9 taon ng pagkakansela ng mga utang, habang pista ng pagtatayo ng mga kubol, babasahin ninyo ang mga utos na ito sa lahat ng mga Israelita kung magtitipon sila sa presensya ng Panginoon na iyon Diyos sa lugar na pipiliin niya. So hindi pa ho nakakapasok ang mga Israelita sa lupang ipinako po ng Diyos. They have not yet reached the promised land. And yet nagbibigay na po ang Diyos through Moses yung mga last-minute instructions sa dapat po nilang gawin that kapag sila po ay nakarating na doon sa lugar na pipiliin ng Diyos, kapag itinayo na po at i-celebrate yung tinatawag na ang pista ng pagtatayo ng mga kubol, babasahin po nila ang utos ng Diyos bilang paalala kung gaano kabuti ang Panginoon sa kanila. Ngayon, bilang buod na paliwanag, sa mga mag-aaral po ng Old Testament, lalo na kapag pumasok po tayo in the book of Nehemiah, kapag pinag-aralan niyo po ang aklat ng Nehemiah, ito po yung tinatawag isang kwento that is post-exilic. Nang ibig sabihin, ito po yung mga Israelita na ibinalik po ng mga Persians papunta ng Jerusalem upang tapusin ang kanilang pagtatayo ng mga pader ng templo. Dahil ito ay giniba nung panahon ng 583 to 586 BC. So nagkaroon po ng burden sila Nehemiah. Nagkaroon po ng burden sila Ezra. Nagkaroon po ng burden sila Zechariah, Josue at Zerubbabel na maitayo po ang templo at maitayo din po ang pader. Dahil po diyan, pagkatapos po nila maitayo po ang pader at templo, ito naman ang kanilang ginawa. Basahin po natin ang Nehemiah chapter 8. Let us read the book of Nehemiah. Chapter 8. Nehemiah chapter 8. And let us read, mga kapatid, ang verse 15. Nehemiah chapter 8, verse 15. Look what it says. Tinipon ko, Nehemiah chapter 8, verse 13, Nehemiah chapter 8, verse 13, nang ikalawang araw ng buwang iyon, nagtipon sa harapan ni Ezra ang mga pinuno ng mga pamilya, ang mga pari at ang mga Levita para mag-aral patungkol sa kautusan. Natuklasan nila sa kautusan na iniutos ng Panginoon sa pamagitan ni Moises na ang mga Israelita ay dapat tumira sa mga kubol sa oras ng pista na ginaganap tuwing ika-7 buwan. At dapat nilang ipaalam sa Jerusalem at sa iba pang nilang mga bayan ang utos ng Panginoon na pumunta sila sa mga kaburulan at kumuha ng mga sanga ng olibo, mirto, palma at ng iba pang mga kahoy na malago para gawing mga kubol ayon sa nakasulat sa kautusan. Verse 16, kaya kumuha mga tao ng mga sanga at gumawa ng kubol sa patag ng bubong ng mga bahay nila, sa bakuran ng mga bahay nila, sa bakuran ng templo ng Diyos, sa plaza na sa harapan ng pintuan ng tubig at sa pintuan ng Ephraim. Lahat sila na bumalik mula sa pagkabihag ay gumawa ng mga kubol at doon tumira. Hindi pa nila nagawa ang ganito simula noong panahon ni Josue na anak ni Nun. At labis ang kasiyahan nila. Araw-araw ay binabasa ni Ezra sa mga tao ang aklat ng kautusan ng Diyos mula sa una hanggang sa huling araw ng pista.
Ipinagdiwang nila ang pista ng 7 araw. At nang ika-8 araw, nagtipon sila para sumamba sa Panginoon ayon sa kautusan. So, nung panahon pala ho ni Nehemiah, pagkatapos po nila, itayo po yung mga pader at nakumpleto na po yung rebuilding of the temple and the wall, so to speak. Ang ginawa po ng mga ito, since the days of Josue, they observed the Feast of Tabernacles. Ngayon, pagkatapos po na basahin ang kautusan sa mga ito, ano po ang naging apekto? They confessed their sins. Pagkatapos po nila i-observe yung Feast of Tabernacles, they confessed their sins nung marinig po nila ang kautusan. At ano po ang lumabas sa kanilang mga bibig? Pagkatapos, basahin po natin ang Nehemiah chapter 9, talatang 13, hanggang 15, and look at what it says. Nehemiah chapter 9, verses 13 to 15. Bumaba kayo sa bundok ng Sinai mula sa langit at nakipag-usap kayo sa kanila. Binigyan niyo sila ng mga tamang katuruan, mabubuting utos at mga tuntunin. Itinuro niyo sa kanila ang tungkol sa dapat nilang gawin sa araw ng pamamahinga. At inutusan niyo sila sa pamagitan ng iyong lingkod na si Moises, na tuparin ang mga utos niyo, mga tuntunin at mga katuruan. Nang magutom sila, binigyan niyo sila ng pagkain mula sa langit. At nang mauhaw ay pinainom niyo ng tubig mula sa bato. Sinabihan niyo silang pasukin at angkinin ang lupaing pangako na ibinigay ninyo sa kanila. Ibaba po natin ang basa in verse 20. Ibigay niyo po ang mabuting espiritu ninyo sa pagtuturo sa kanila. Patuloy nyo sila pinakain ng mana at binigyan ng tubig kapag nauuhaw sila. Now here is the question we want to ask. Bakit po binanggit ni John specifically that the Feast of Booths, the Feast of Tabernacles, on the last day, doon palang nangaral ang ating Panginoon? Dahil nakikita ho natin in the Old Testament that after 7 days, lalabas na po yung mga Israelita from their booths, from their tents, at bilang magdidiwang ho sila. Bigla po sila magsa-celebrate, magpapasalamat po sa Panginoon, and they would read the law of God. At pagkatapos po nila basahin po ang utos ng Diyos, ano po ang kanilang gagawin? They would confess their sins. At ano po ang kanilang sasabihin? Kapag kami ay nauuhaw, bibigyan niyo po kami ng tubig. Kapag kami ay nagugutom, bibigyan niyo kami ng mana. At kapag hindi po namin nauunawaan ang iyong katuruan, ibigay niyo sa amin ang iyong banal na Espiritu. Now, why is that significant? Because all 3 elements ay makikita in the Gospel of John. Una, yung salitang manna, which is really bread. Jesus says, I am the bread of life na nagmula sa langit. Pangalawa, kung sino man sa inyo ay nauuhaw, dadaloy ang tubig mula sa iyong puso. Jesus is that living water. Well, what is the third one? The third one, mga kapatid, is the tent. Because sila po ay naninirahan into that plant-based tent for 7 days, which symbolizes covering, which symbolizes protection. At yung tunay na tent ng Diyos, ang tunay na templo ng Diyos, ay walang iba kundi si Jesus. Moreover, sa mga komentaryo ng mga rabbis, ang mga guro in Judaism, sinasabi po nila na ang mga ilang palatandaan na nandito na ang Mesiyas is this. At the end of the 7th day ng pista ng pagtatayo ng kubol, magpapaulan ang Diyos, at kapag siya ay nagpaulan na,
titipunin ninyo ang tubig at ilalagay ninyo ang tubig in those vessels at ibubuhos sa altar. At kapag dumating na yung mga tubig na yan, that is also a signal na ipapadala ng Mesiyas ang banal na Espiritu. Hindi pa ho yun nangyayari sa panahon ni Josue. Hindi din po yun nangyari sa panahon po ni Nehemiah. And it is interesting, nung sinabi po ni John kanina, dumating ang huli at pinakamahalagang araw, the reason why, napaka-specific ni John, that Jesus preached on the last and final day of the feast, is to point to Jesus as the fulfillment of prophecy. Na ayon po sa pananaw ng mga Hudyo, mga rabbi, on the last day, may darating na panahon, on the last day of the Feast of Booths, kapag uulan na matindi, nandyan na yung Mesiyas at ipapadala niya ang banal na Espiritu. Pero here's the question, mga kapatid. Ano po ba ang nilalarawan ng salitang nauuhaw? Ano po bang ibig sabihin ng nauuhaw? Dahil sa panahon ng mga Hudyo, ito ang kanilang ginagawa during the feast. Within that 1 week, kukuha po sila ng isang malaking sisidlan or vessel or bottle or bucket of some sort, and then pupunta po sila sa pool of Siloam. Kukuha po sila ng tubig po doon at ilalagay po nila sa altar kung saan malapit sa templo. At pagkatapos po niyan, sila po ay magsa-celebrate. At sasabihin po nila, quoting Isaiah, "You are the fount of salvation." Pero meron palang nilalarawan ang mga bagay na ito. Kasi mentras at taon-taon na ginagawa po nila ito tuwing September and October, hindi nakaquench ang kanilang uhaw. Meron po itong nilalarawan. Dahil sinabi ng ating Panginoon in verse 37 of John 7, ang sino mang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ano ho ang konteksto ho nun? Kagaya na napag-aralan po natin last Sunday, bakit sinabi na ating Panginoon, hahanapin niyo ako pero kung saan ako pupunta, hindi kayo makakasama doon. Nang ibig sabihin, if you do not desire Christ, you will not be with Christ at the end of the age. Kapag tinanggihan mo ang kanyang ebanghelyo, kahit anong kabutihan na nais mo ipakita sa Diyos, hindi pa rin yan sapat para maipasok ka sa kanyang kaharian. Ang mga tao na ayaw tanggapin na sila ay makasalanan, ang mga tao na ayaw tanggapin na kailangan po nila ng kaligtasan, ay ang mga taong hindi nauuhaw para kay Kristo. When we reject the gospel, when we hate Christ, when we do not admit that we are sinners, at inaamin natin sa ating mga sarili na may konting kabutihan po tayo na tinataglay, at sapat na ho yan para makapasok sa kaharian ng Diyos, yung pala ayon sa Panginoon ay katumbas ng ibig sabihin na hindi ako nauuhaw para kay Kristo. So why then did Jesus say this? Pagkatapos po niya mangaral in that feast, nagbigay na po siya ng invitation. Sino sa inyo ang nauuhaw? How many of you are thirsty for Christ? Kapag sinabi po nauuhaw para kay Kristo, it's another way of saying, I want Jesus. I want Jesus to reign and take over my life. It's one thing to believe in Jesus. It's another thing for Jesus to transform your entire being. Marami naniniwala kay Jesus, pero natatapos lang sa salitang paniniwala. Pero hindi lahat ng naniniwala ay handang isuko ang kanilang kalayaan sa paglilingkod sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ni Kristo dito.
ang sino mang nauuhaw, lumapit sa akin. Nauuhaw dahil hindi na sila makontento sa mundo. Yung mga nauuhaw na tinutukoy ni Kristo dito, nauuhaw para sila'y mabalutan ng katwiran ng Diyos. Dahil wala silang sariling katwiran. Mga nauuhaw na binabanggit po dito ay yung malaman, Panginoon, ano po ba ang yung layunin sa iyong pagkalikha sa akin? What is your perfect will in my life? Nais ko po, Panginoon, na kayo ang maggabay sa akin, magbigay ng patnubay sa akin, at hindi po yung aking sarili ang magbibigay ng gabay, but rather Christ. Nauuhaw po ba tayo para kay Kristo? Dahil yung mga kinakausap po niya ng 1 linggo, wala ni isa sa kanila sa mga Pariseo, wala ni isa sa kanila sa mga reliyosong Hudyo ang nagpakita consistently na kailangan nila si Jesus. At yan po ay nasa panahon ni Jesus. Pero ang tanong, pwede po ba yan mangyari sa ating kasalukuyan? Absolutely. Hindi lang po ito tumutukoy sa mga tao sa labas ng church. Tumutukoy rin po ito, pwede, sa loob ng church. Posible na nakaupo po tayo sa mga upuan, nakikinig, pero ang puso at diwa ho natin hindi nauuhaw para kay Jesus. Maaari para sa ilan, napipilitan lang. Kaya hindi natin masasabi na uuhaw ka. Para naman sa iba, kaya ka nandito dahil nahiya ka, dahil naimbitahan ka, kaya ngayon, para lang walang masabi ang nag-imbita sa'yo. Napilitan ka mapunta dito. Hindi yun ang bunga na nauuhaw para kay Kristo. Ang taong nauuhaw kay Kristo, kahit hindi mo yan sabihan sa dapat niyang gawin bilang Kristiyano, hahanapin niya ang kalooban ng Diyos. Nang ibig sabihin, hindi mo na kailangan sabihan ang isang tao may nais matuto, may nais mabago, may nais na aralan at bigyan bilang discipleship training sa kanyang buhay kung siya ay nauuhaw. Pero ang tao na lagi paulit-ulit nire-remind, yan yung taong hindi lang po makalimutin, kundi hindi talaga nauuhaw para kay Kristo. People who are thirsty after Jesus, mga kapatid, do not want anything in this world but to be with Christ. Kung tatanggalin po ng Diyos ang iyong kayamanan, kung tatanggalin po ng Diyos ang mga bagay na pinapahalagaan po natin bilang primary sa ating buhay, will your thirst be quenched? Nang ibig sabihin, will you be satisfied for Christ without these things? Will you be satisfied with just having Jesus without those things? Or you need Jesus plus these things? Kapag sinabi po natin, sola Christos, which is a Latin phrase meaning Christ alone, hindi lang po ito natatapos lamang na si Kristo lang ang aking tagapagligtas. But it goes deeper than that. It means kapag nawala ang lahat ng bagay sa atin, kunin na ng Diyos ang lahat ng bagay sa atin, at ang matitira lamang po ay si Kristo lamang, Christ alone. Will you be okay? If the answer is no, this is the reason why Jesus says, lumapit kayo sa akin, kayo mga nauuhaw. Dahil merong binibigay po si Kristo na hindi kayang ibigay ng mundo. Ang naibibigay po ng mundo is temporal excitement. Pero hindi excitement na nagmumula sa Diyos. Excitement na nagpapalakas sa laman. At pagkatapos po ng excitement na yon, magsasawa ka. Tapos may hahanapin ka na naman na panibagong excitement. Tapos kapag pinasukan mo yung excitement na yan, nadaya ka na naman because it is not sufficient. So maghahanap at maghahanap ka na paulit-ulit ka naghahanap. So the thirst is never quenched. That thirst, mga kapatid, na hinahanap po natin is from a well that always goes dry. Pero the well, mga kapatid, na sinasabi ng ating Panginoon, kung saan iniimbita po niya ang mga tao, lumapit kayo sa akin, kayo mga uuhaw. It is coming from a well na kailanmay hindi na uubos.
Dahil si Kristo is infinite. Christ is beginning and end, the first and the last, the Alpha and the Omega. He is the living water. Nung kinakausap po niya yung babae in the well, or at the well, na maraming asawa. Kaya siya nagkakaroon ng ganong klaseng buhay na hanap siya ng mga lalaki. Hindi siya nakokontento sa isang asawa. It's because she is drinking from a well that always runs dry. Yan din ang nararanasan ng mga tao dito sa mundo. May kaibigan po ako na nanalo po ng $60 million. Matalik ko po na kaibigan yun since high school. May kapayapaan siya nung hindi pa siya milyonaryo. Pero nung pangapanahon na siya'y nanalo at nakakasama po namin, laging paranoid. May mga iba't ibang tao na kumakatok sa kanyang bahay na hindi naman niya kilala. At sasabihin sa kanya, kakapalan ko ng mukha ko Paranoid. May mga iba naman, may ganong klaseng amount of money na tinataglay po nila in their bank account. So ang nais po nila gawin is just to relieve themselves. Bili nito, bili niyan, go here, go there. But at the end of the day, money itself does not satisfy the soul. Several years ago, may isang NBA star by the name of DeMar DeRozan. Sabi po niya, akala ng mga tao na porket mayaman ka, masayang tao ka na. Ganon din si Kevin Love, isang basketballista, a superstar dati ng Timberwolves. Sinabi niya, people don't understand yung nagagawa ng mental health in a negative way. Thinking na porket meron kami mga ganitong bagay, masaya na kami. May mga nababalitaan po tayo from Hollywood, mga celebrity na, nagdanakaw pa sa mga tindahan. Hindi nakokontento. May mga iba naman, may asawa na, nang bababae pa, may asawa na, nang lalaki pa. Bakit po may uhaw sila na hindi nako-quench? Dahil umiinom sila ng tubig na hindi nagmumula sa bukal ng Diyos. The fountain of God. So ngayon, sinasabi ni Kristo as He's looking at these people na hindi makontento sa buhay, come to me. Kayong mga nauuhaw, lumapit kayo sa akin. Dahil kapag ang tao po ay lumapit kay Kristo, ang uhaw niya para sa mundo ay babawasan at aalisin unti-unti ng Diyos. Pero habang umiinom po tayo doon sa mundo, hindi matatapos ang gawa ng laman sa ating buhay. Magiging counterproductive. Umiinom ka ng tubig na malinis, sabay iinom ka ng tubig na madumi. Kaya ang katawan mo, ang pagkatao mo ay hindi mo na alam kung ano nangyayari. It's inconsistent. Marami mga tao umiinom sa reliyon. Pumapasok sa simbahan, hindi naman nababago ang buhay. Nananalangin pero hindi matikom ang dila. Nakikinig sa mga pari, nakikinig sa mga pastor, pero ang puso hindi nababago. Tumatawag sa Diyos pag may kailangan, pero kapag wala na kailangan, hindi na kinakausap ang Diyos. Yan yung mga tao hindi nauuhaw para kay Kristo. Ang taong nauuhaw para kay Kristo, mga kapatid, may pagpapalaman o wala, araw at gabi ang nasa puso mo ay alamin kung sino si Jesus at alamin ang kanyang kalooban. At ano po ang itsura po noon kapag ito po ay in-apply sa buhay? Kapag nauuhaw ka kay Kristo, kahit anong sama na gawin ho sa atin, handa ka magpatawad agad. Bakit po? Umiinom ka kay Kristo Kapag tayo po ay umiinom kay Kristo, hindi mo pababayaan yung sariling tahanan na siya po ay matangay ng kamunduhan dahil umiinom ka kay Kristo. Kapag tayo po ay umiinom kay Kristo, mga kapatid, hindi mo hahayaan ang iyong sariling spiritual na kalagayan ay magutom o mamatay.
Dahil ang taong nagmamahal sa kanyang sarili, sabi ng kawikaan, ay lalago sa karunungan. Kaya tayo po ba, mga kapatid, ang aming mga minamahal na mga bisita, nauuhaw ka ba para kay Kristo? O nauuhaw ka lang sa routine? Kapag nauuhaw ka sa routine, parang routine na lamang na pumunta dito, routine na lamang na makinig, routine na lamang na gawin ito, gawin yan, pero hanggang dun lang. Pero yung uhaw na binabanggit ng Biblia, mga kapatid, is that you love Christ so much that you could not imagine a life without Him. Yun ang ibig sabihin na nauuhaw. Mawala na ang lahat ng bagay. Wag lang ang aking Panginoong Jesus. Bakit? Dahil siya ang aking buhay. Yan ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Kung kayo'y nabuhay muli sa spiritual na kamatayan, Christ, who is your life, set your affections on things above, not on things on the earth. Sa aklat ng John, ano po yung uhaw ng mga Pariseo? Para makilala sila ng maraming Hudyo na sila ang pinakamahusay na guro sa Israel. Ano po yung uhaw ni Judas Iscariote? Ayon sa Book of John, ang uhaw po ni Judas Iscariote ay magnakaw ng pera mula sa bag or treasuring bag ng ating Panginoon. Ano po ang uhaw ng mga tao dito sa mundo? Lahat ng bagay except Jesus. Pastor, paano ko po malalaman kung ano po yung uhaw ko? Kung ano yung madalas mo itinutuon ng pansin ng puso't isipan mo sa bawat paggising po natin ng umaga hanggang sa ating pagtulog sa gabi, yun ang uhaw mo. So you're saying, Brother Josh, teleserye yung uhaw ko, ikaw nagsabi nun. So you're saying, Brother Josh, yung pagpunta ko dito, papunta ko dyan, ang sariling budhi mo ang magsisiyasat kung ano ang nakaduklok dito. We can name a million things that would be considered an idol of the heart. Pero mga kapatid, there is eschatological life na nais po iparating sa atin ng Panginoon. Sabi po niya mismo, ang sino mang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Alam niyo ho, in the book of John, ito yung mapapasin po natin eh. May mga metaphorical language na ginagamit ang ating Panginoon Jesus. Halimbawa, hinalintulad po ni Kristo ang kanyang laman sa tinapay. Whoever eats of my flesh and drinks of my blood has eternal life. Ngayon sinasabi naman niya, whoever drinks and thirst after me will have eternal life. The point is simple. Do you want Jesus to reign over your life? Do you want Jesus to be king in your life? Do you want to know Christ deeper and in an intimate way? Sabi po ni Kristo, lumapit ang nauuhaw para sa akin. Are you thirsty after Jesus? Now, kung babalikan po natin on John 7, verse 38, look what the text says. John 7, verse 38. Sapagkat sinasabi sa kasulatan na dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay mula sa puso ng sumasampalataya sa akin. Here's the next question that needs to be asked. Brother Josh, how do I know that I have thirst for Jesus? Unang-una, from the day you get born again, hanggang sa ating kasalukuyan, hindi ka hahayaan ng Espiritu Santo na magkaroon ng puso consistently na hindi hanapin si Jesus. Bakit may mga tao na kapag iniimbitahan po natin, parang hindi sila interesado?
Bakit may mga tao kapag narinig na yung salitang Bible study, narinig po nila yung Sunday service, o yung usapan na itatungkol sa Biblia, iniiba po nila yung usapan. Umiiwas. Dahil sila yung binabagit po ng Biblia, walang uhaw para kay Kristo. Hanggang dun lang sila. Tagapag-upo, tagapagkinig, hanggang dun lang. Pero walang transformation. Pero kapag nauuhaw po tayo kay Kristo, yan po ang palatandaan, sumasa atin ang banal na Espiritu. Now here's the question. May binanggit po si Kristo about the Holy Spirit in verse 39. Or rather, John mentioned something in verse 39. Sabi niya, ang tubig na tinutukoy ni Jesus ay ang banal na Espiritu na malapit na tanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Hindi pa na ipagkakaloob ang banal na Espiritu ng panahong iyon dahil hindi pa nakabalik sa langit si Jesus. Anong ibig sabihin nun? So you're saying that yung mga alagad na sumusunod kay Kristo, yung mga alagad na sumampalatay kay Kristo, wala pa sa kanila ang banal na Espiritu? No, that is not what the text is saying. Ang ibig sabihin po ni John po dito, hindi pa na ibibigay yung empowering fullness of measure ng Espiritu sa mga alagad na mga panahong ito, not until the day of Pentecost. Kaya nga kapag binasa niyo po ang Book of Acts, bago po sila humayo, bago po sila gumawa ng mga himala, bago po sila mangaral, ano po ang ginawa na 120 in the upper room? Naghintay sa darating na pangako, the Spirit of God. So then, kung yun ang tinutukoy po dito, then ano po yung function ng Espiritu Santo bilang tubig na dumadaloy sa puso ng mga mananampalataya? The Holy Spirit of God, kapag tayo po ay binuksan ng Espiritu Santo, the first thing that He will give to you, pagkatapos po natin magsisi sa ating mga kasalanan, is a love to know Jesus. A love to know Jesus. Minsan dumarating po sa atin, ang dami ko naman pag-aaralan dito sa Biblia, ang dami kong pag-aaralan na konteksto, ang dami kong kabanata na babasahin. Mga kapatid, ang pagmamahal ay hindi madali. Kagaya po ng mga mag-asawa. Kaya po ba natin sabihin with 100% perfection and certainty, mahal ko ang aking asawa and it's not hard. Despite all of our weaknesses or all of his weaknesses, wala ni isa sa atin makapagsasabi po ng ganun. Love is a verb. Hindi lang siya salita. It's a verb. It requires action. It requires patience. It requires consistency and diligence. Ganoon din para kay Jesus. Loving Jesus will have suffering involved. Loving Jesus will have nights where you don't sleep. Loving Jesus is thinking deeply about God's Word. Loving Jesus is not to be lazy, but to be faithful in digging into the Word of God. Because nauuhaw ka eh. Hindi yun, puro John 3:16 na lang tayo. At hanggang doon na lang. Kapag sumasa atin ang banal na Espiritu, a deep love for Jesus ang ilalagay niya ho dito. Pagkatapos po ng gawain, maaari pag-uwi po natin sa bahay, the first thing maaari ang gagawin mo, if you haven't read the Bible, babasahin mo na ang Biblia. And if you have read the Bible, pagbukas mo ng TV, preaching agad ang pakikinggan mo because you are thirsty for Jesus. Ayoko na mapuno ang aking isip ng anumang bagay kundi si Jesus. May mga nagtatanong, Pastor, bakit nagagawa ni system na ma-memorize po ang salita ng Diyos ng ganyan? Bakit niya agad alam kung saan hahanapin? Kapatid, bukod pa sa biyaya at kaloob, hindi kasi siya tamad mag-aral. It takes work. Kaya kapag tayo po mga kapatid, sumasa atin po ang banal na Espiritu, kapag dumadaloy po ang Espiritu ho sa ating buhay, magkakaroon ka ng gutom at uhaw para kay Jesus. Kaya kahit na hindi po namin kayo pagsabihan,
Ang taong may gutom at uhaw para kay Jesus, gagawa ho yan ng paraan para makilala ang Panginoon. Kapag gusto, laging may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So sabi po na ating Panginoon, dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay mula sa puso na sumasampalataya sa akin. When the Spirit of God is in you, He will also give you the courage to share about Christ. Tayo po ba mga kapatid, minsan nahihiya, naiilang, naduduwag, magbahagi? Kapag naghahari po at dumadaloy palagi ang Espiritu ng Diyos sa ating buhay, hindi mo ikakahiya si Jesus. Kahit anong lahi pa yan, kung may kakayahan po tayo magsalita ho tayo. Dahil yun ang ilalagay ng Espiritu Santo sa ating buhay. A desire for Christ and a desire to share Christ. Hindi mo hahayaan na ang isang kaluluwa na nandyan na nilagay ng Diyos, na hindi ka hihiling na tulong sa Kanya upang mabahagian mo siya, hindi mo hahayaan na hindi mo siya bahagian. Because the Spirit of God is in you. Dumadaloy siya. Moreover, kapag sumasatin po ang banal na Espiritu at dumadaloy po siya sa ating puso, worldly songs you find no interest in. Nawawala ka na ng panlasa for worldly songs, worldly shows, worldly things. Deep down, you feel that emptiness. Parang, there's something missing here. Parang hindi na ako na-excite dito. Pero the moment, mga kapatid, na-excite ka sa mga bagay na ito, mas gusto mo pakinggan ang mga worldly songs rather than pakinggan yung mga praises and hymns to God. Something's not right in the heart. Na ang lahat po ba ng mga awit ay masama? Hindi ho. Pero kung yung mga awit na ating pinapakinggan removes your mind from Christ, removes your heart from Christ, removes your thoughts of Christ, sigurado hindi yun ang pagkilos ng banal na Espiritu. So ang taong dumalapit kay Jesus will have their thirst quenched. And ang epekto po niyan is that the Holy Spirit, in which the Bible says, siya yung tubig na binabanggit po dito, dadaloy po siya sa puso ng mga sasampalataya sa Kanya. Hindi po pwede yung pastor lang ang passionate about Jesus. Hindi po pwede yung mga deacon lang ang passionate about Jesus. Kailangan lahat ng parte ng kinatawan ni Kristo is passionate about Jesus. At ano pong ibig sabihin ng passionate? Hindi lang yung nangangaral ka, hindi lang yung umiiyak ka, hindi lang umaawit ka, but you're passionate to do the will of God by His grace and Spirit. Passionate. At sa aming mga minamahal na mga bisita, tayo po ba mga kapatid, mga kaibigan na nandito ho ngayon, nauuhaw ka ba para sa Panginoon? Maari, uma-attend ka sa mga simbahan, pero pag uwi ninyo ng mga tahanan po ninyo, mga bahay ninyo, winawasak ng diablo ang iyong marriage. Winawasak ng diablo ang iyong tahanan. Maari, may mga iba ho sa inyo na nahulog po sa pagsusugal, sa paglalasing. Because naghahanap ka ng isang bagay that will fulfill the thirst of your heart. Pero hindi mo matagpuan. Ilang beses ka maari uma-attend sa Roman Catholic Church or any other church, pero hindi mo makita ang hinahanap mo dahil kahit anong building o simbahan na puntahan mo, pero kung hindi mo hahanapin si Jesus, hindi mo matatagpuan ang hinahanap ng kaluluwa mo. Hindi si Maria ang magbibigay ng quench sa iyong puso. Hindi ang papa, hindi ang pastor, hindi ang iyong mabubuting gawa ang magbibigay po na katapusan sa iyong uhaw at gutom, kundi si Jesus. Kaya namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi dahil mabuting tao tayo.
Hindi dahil magaling ka o matuwid ka, kundi kabaliktaran. Masama tayo. Wala tayo ginawa ni isang mabuting bagay ayon sa kanyang mga tuntunin at pamantayan. Kaya nagbibigay po siya ng imbitasyon nitong hapon. Dahil kung ikaw, bisita, kung ikaw, mga kapatid, ay nagkukungwari na hinahanap mo ang Panginoon at ikaw ay binawian na ng buhay, kapag namatay ka at hindi ka pa nagsisisi sa iyong mga kasalanan, hindi langit ang pupuntahan mo, kundi impyerno. Hindi apoy, hindi tubig ang iinumin mo, kundi apoy. Kaya marami mga tao na dinaya ni Satanas, na akala nila papasok sila sa kaharian ng Diyos. Pero hindi pala. Kung ano yung bunga na pinapakita natin on this side of life, what your fruit matches will certainly match the destination you will go. If your fruit is worldly, you will remain on the earth. If your fruit is ungodly, you will be with the ungodly. But if your fruit is of Christ, sigurado, si Kristo ang makakasama mo sa kabilang buhay. What shall it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Kaya nitong hapon, nauuhaw ka ba para kay Kristo? Kasi si Kristo, mga kapatid, at sa mga bisita ho natin, nung siya'y naipako sa krus, nauuhaw siya para matupad ang kalooban ng Ama. At ang sino man may koneksyon kay Kristo, magkakaroon din ng uhaw para tuparin ang kalooban ng Ama. Hindi po pwede kapag may kaugnayan tayo kay Kristo, iba yung nais niya sa nais mo. The Bible says in 1 Corinthians 6, he that is one with the Lord becomes one spirit. What interests Jesus will be your interest. What Jesus hates will be what you hate. What Jesus loves is what you will love. Pero kapag nagkaiba ang worldview po ninyong dalawa, imposible na si Kristo ang tumiwalag sa inyo. Kundi most of the time, all the time, infinitely, it's always us na lumalayo kay Jesus. Sa mga kapatiran, gusto mo ba na gamitin ka lalo ng Panginoon? Gusto mo ba matutunan lalo kung sino si Jesus? Gusto mo ba lalo na dumago at malaman yung kalooban niya? Thirst after Christ. At sa mga bisita po namin, nais mo po ba maranasan ang tunay na kaligtasan? Maranasan ang tunay na pagbabago? Maranasan ang kapatawaran ng iyong mga kasalanan? Lumapit ka kay Jesus. Because ito po ang magiging epekto nito sa ating buhay. If we turn to John chapter 4. John chapter 4. At dito na ho tayo magtatapos. John chapter 4. Verses 10 to 14. Excuse me, sabi ho dito. Juan 4:10 pababa. Sinabi ni Jesus sa babae, kung alam mo lang ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino ang nakikiinom sa iyo, baka ikaw pa ang manghingi sa akin para bigyan kita ng tubig na nagbibigay buhay. Sinabi ng babae, malalim po ang balon at wala kayong pang-igib. Saan po kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa po ba kayo sa ating ninuno na si Jacob na humukay ng balong ito? Siya at ang mga anak niya, pati ang mga hayop niya ay dito umiinom nung araw. Sumagot si Jesus, ang lahat ng umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Pero ang sino mang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob niya na magbibigay ng buhay na walang hanggan. The answer for the sin problem is Christ. The answer for growing in holiness is Christ. The answer to grow more in love with Jesus is to come to Christ. Hindi kanya itataboy, mga kaibigan. Hindi kanya isasantabi.
kahit anong sama po na ginawa po natin, o kung anumang kasalanan na nagawa po natin laban sa Diyos, past, present, or future, kung tayo ay lalapit na may pagsisisi at pananampalataya, you will thirst no more. Dahil si Kristo, ang everlasting fountain of God, na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. As we pray,